Paano panagutin ng employer na umatras sa pag-hire sa iyo? Paano kung may visa, work permit at kontrata ka na? Pero biglang umatras ang employer mo. Yung excited ka na sanang umalis, yung akala mong matutupad na yung pangarap mong makapag-ibang bansa, kaso biglang umatras yung employer mo. Rick Rod here, 30 years na nagkatrabaho sa iba't ibang bansa, isang US citizen pero purong Pinoy, nagsimula bilang project engineer hanggang maging construction manager abroad. Sa Guam, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Iraq, Afghanistan, Virginia, USA, Ontario, Canada, Okinawa, Japan at ngayon, dito naman sa Doha, Qatar. Sharing informational tips at practical guides para sa inyong lahat. May visa at kontrata na pero biglang umatras ang employer mo. Nasayang bigla lahat ng pagod mo sa pag-apply at pag-aasikaso ng mga requirements. Hindi lang basta pagod ang nasayang, pati na rin yung perang mga nagastos mo sa pagproseso ng mga requirements mo. Sobrang nakaka-disappoint. Yung ganitong sitwasyon, lalo na yung iba sa inyo, for sure inutang nyo pa yung perang pinang-asikaso nyo ng mga requirements. Yung inakala mong makakaalis ka na at makakapagbayad ka na ng mga inutang mo ngayon ay magiging problema mo naman kung paano makakabayad. Sa panahong ganito na pinanghihinaan ka ng loob, siguro natanong mo na rin kung may pananagutan ba ang employer at recruitment agency mo sa Pilipinas. Alam mo ba na may pananagutan sila kapag umatras sila sa pag-hire sa iyo kung kailan kumpleto na ang visa, work permit at pirmadong kontrata na kayo? Oo, tama yung narinig mo. May pananagutan sila sa iyo lalo na at meron na kayong napirmahang kontrata. Ito ay may tuturing na perfected o may visa na ang inyong kasunduan sa ilalim ng batas. Dito sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga pananagutan ng inyong employer at agency mo. At alamin din natin ang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, pananagutan ng foreign employer at ng recruitment agency. Sa batas ng Pilipinas, sa ilalim ng Migrant Workers Act, ang lokal na recruitment agency at ang foreign employer ay may tinatawag na joint and solidarity liability. Ibig sabihin, kung hindi mo naman mahabol ng direkta ang employer sa ibang bansa, ang local agency sa Pilipinas ang obligadong magbayad sa iyo ng mga danyos at bayarin. Kung ikaw naman ay may isang direct hire, walang ahensya, ang foreign employer pa rin ang may pananagutan sa ilalim ng kontratang pinirmahan ninyo at maaari mo silang ireklamo sa tulong ng Department of Migrant Workers, DMW. Pangalawa, ano ang mga pwede mong singilin o bawiin? Mandatory refund ng gastos, dapat ibalik sa iyo ng buo ang lahat ng nagastos mo sa pagpoproseso, tulong sa medical exam, training, documentation at placement fee. Kung meron man at kung legal itong hinihingi, actual damages, danyos, kung nag-resign ka sa dati mong trabaho dahil sa kontratang ito o nagbenta ng ari-arian para lang makaalis, maaari mo itong ireklamo bilang danyos dahil sa kawalan ng kita, loss of income. Moral at exemplary damages, maaari itong igawad ng korte o tribunal kung mapatutunayan na may panloloko, bad faith, sadyang panggigipit ang ginawa ng employer o agency. Paalala sa sahod. Ayon sa jurisprudence, ang sahod para sa unexpired portion ng kontrata ay kadalasang binibigay lamang kung ang worker ay nakaalis na ng bansa bago tinanggal. Kung hindi pa nakakaalis, ang habol ay nakapokus sa refund ng gastos at actual damages. Pangatlo, mga hakbang na dapat mong gawin kung ayaw kang bayaran o panagutan ng agency o employer. Ang pag-atras nila, sundin ang prosesong ito. Maghain ng request para sa SENA Single Entry Approach. Pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DMW, Department of Migrant Workers, o NLRC, National Labor Relations Commissions. Ang SENA ay isang mabilis na 30-day conciliation at mediation process at mabayaran ka agad nang hindi na maabot sa mahabang kaso. Mag-submit ng formal na reklamo. Kung hindi magkasundo sa SENA, maaari ka nang mag-file ng formal na money claim sa NLRC para sa mga danyos at refund. At administrative complaint naman sa DMW laban sa lisensya ng agency o para ma-blacklist ang mapanlokong foreign employer mo. Ihanda ang pruweba, itabi ang kopya ng pinirmahang kontrata, aprobadong visa, working permit, mga resibo ng nagastos mo at mga chat, email o sulat na nagpapatunay na umatras sila ng walang valid reason. Huwag silang hayaang umatras na lang ng walang pananagutan lalo na't gumastos ka at naglaan ng panahon para rito. Protektado ka ng batas, ang mga tulad mong paalis na, sanang OFW pero parang basta na lang iniwan sa ere ng mga employer nila. Kung isa ka rin sa kasalukuyan nakakaranas ng ganitong sitwasyon o napagdaanan mo na ito, comment mo naman kung anong hakbang ang ginawa mo. Mga ka-recruit, kung may iba pa kayong katanungan o gustong malaman tungkol sa pag-apply sa ibang bansa, comment nyo lang yan sa baba. Isiguraduhin nyo na rin na i-follow ako para palagi kang updated sa mga videos at marami kang matututunan kung paano makaalis ng bansa at maipagpatuloy ang pangarap mong abroad.